First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Naghiyawan ng mga Pilipinong nanood sa tennis match ni Alex Yala sa 2025 SEA Games sa Thailand. Matapos niyang makuha ang kanyang kauna-unahang SEA Games gold medal. Back-to-back din dyan ang gold medal mula sa Philippine Women's Football Team na unang beses ding nakaginto sa SEA Games. Ang kanilang winning moments at iba pang panalo ng Pilipinas sa SEA Games, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dadagdagan ng mga bantay sa North Luzon Expressway kasunod ng pagtama ng mga bato sa 5 bus na dumaraan kaya may nabasagan ng bintana. Tinirador umano ang mga ito at may nahuli ng mga menor de edad. Nakatutok si Dano Tingkungko. Malaking abala ang nangyari nitong Lunes sa NLEX nang hindi bababa sa 5 bus ang magkakasunod na nabato sa bahagi ng Burol Underpass sa bahagi ng NLEX Balagtas Exit Northbound. Nasaksihan din niya ng isa sa mga roving personnel ng NLEX kaya agad itong rumesponde. After the incident, nag-coordinate kami with the Barangay Burol, Balagtas, Bulacan. May nahuling bata na may tirador. Nakakitang ginagawa niya yung pang-titirador. Together with our security team, nag-blatter po dun sa barangay. Bakit daw naninirador siya ng bus? I think, bata, siguro akala niya, hindi niya alam yung effect ng paninirador niya. Hinuli na ang isang menor de edad na itinuro rin ng ibang bata na ng bato. Ayon sa NLEX, isolated ang turing sa insidente lalo't matagal nang walang namomonitor na ganyan. Para hindi na ito maulit. Nag-deploy kami na mas maraming security teams na involving more frequently in the area. Magde-deploy na rin ang NLEX ng dagdag na patrol, teller at incident responders kaugnay ng dagsa ng mga biyahero sa mga probinsya mula bukas hanggang January 5, 2026. We are expecting na po na starting tomorrow, last day of office, magwe-weekend na, lalo na yung mga hindi na rin po papasok siguro days prior po Christmas. Mula bukas din ay suspendido ang mga roadwork at magpapatupad na rin ang counterflow lanes mula alas 5 na madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Pwedeng ma-extend kung kailangan. In case po na talagang gagamitin po nila, instead of using yung on-ramp ng Skyway Stage 3 dito sa may Balintawak area, doon na lang po sa A. Bonifacio area yung on-ramp po ng Skyway Stage 3. Inanunsyo rin ng NLEX ang libreng toll sa NLEX SCTEX at NLEX Connector sa Pasko at Bagong Taon mula 10 p.m. December 24 hanggang 6 a.m. December 25 at mula 10 p.m. December 31 hanggang 6 a.m. January 1. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang patrolman ng Highway Patrol Group dahil sa kalahating oras umanong pambubugbog sa kanya ng isa nilang mataas na opisyal sa Camp Crame. Sa Eastern Samar naman, sinibak sa pwesto 17 pulis at isa pang tauhan matapos silang uminom ng alak sa kanilang presinto habang naka-duty. Nakatutok si June Veneracion. Gano'n? Pagod nga yung lalaki. Sa National Headquarters ng PNP sa Camp Crame, may bugbugang nangyari pagkatapos ng Christmas party noong December 16. Sa isang post sa social media, makikita ang isang lalaki na nakadabit sibilyan na hawak ang baril at tila may sinisipa. May hawak na baril. Kinilala ng Highway Patrol Group o HPG ang sangkot na si Police Colonel Helson Wali, isa sa mga matataas na opisyal ng HPG. He is with me. It's just like in his package ko muna siya, even he is my classmate. Huwag kang umalis ngayon kasi nilagay mo ako sa alanganin. Ilalagay din kita sa alanganin ngayon. Ang biktima, isang patrolman na naka-assign sa HPG na nagtamo ng mga sugat sa labi at mukha. Sabi ng biktima, nakasalubong niya sa parking area ng HPG ang suspect habang sakay ng sasakyan. Bigla na lang po bumaba, tapos nag-load ng barel, tapos tinutok po sa akin, tinadyakan po ako. Nang walang dahilan? Nang walang dahilan po? Hindi ko na po masagot, sir. Nasa 30 minuto raw siyang sinaktal at pinagbantaan ng opisyal
sa hindi malinaw na dahilan. Hindi ko rin masabi na talagang nakainom siya kasi hindi naman po ako expert. Pero para po sa akin, ma'am, yung amoy po nung alak, then the way he act po, under the influence din po ng alcohol. Nirelieve at dinasalmahan ang suspect habang may isinasagawang internal investigation ng HPG. Sabi niya, palagi akong inarangan ng mga yan, walang respeto sa akin. Kaya nga nagalit ako kasi kahit assuming na naharang ka, that's not enough na magalit na you do those grave threats and all that. Wala pang pahayag si Colonel Walin na bukod sa kasong administratibo ay posible ring maharap sa kasong kriminal. Sa Dolores Eastern Samar naman, ang viral na handaang ito noong December 16, na bistong inuman pala ng mga nakaduting pulis sa mismong presinto nila. Merong Christmas party that time, so yun po, na nag-inuman sila sa loob ng police station. Under sa ating protocols and guidelines, bawal po kasi ang mag-inom sa loob ng police station. Agad na inalis sa pwesto ang hepe ng Dolores Municipal Police Station at 15 iba pang pulis at isang non-uniform personnel na kainuman sa kanilang Christmas party. Halos kalahati ng mga tauhan ng istasyon tuloy ang nawala. Reassignment naman to complete or to augment the personnel of Dolores MPS. Mahalaga pa naman ang pagbabantay ng mga pulis sa mga komunidad, lalo ngayong Kapaskuhan. Bagay na idiniin pa ng Pangulo kahapon. Tiyakin ninyo ang kaligtasan ng bawat mamamayan upang tunay natin maramdaman ang saya ng Kapaskuhan na may kapanatagan at pagkakaisa at may tunay na ligaya. The season likewise reminds us that public service does not pause even in times of celebration. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ingat sa mga magmamaneho, lalo kung malayo ang biyahe ngayong Kapaskuhan. Sa Pangasinan kasi, 5 sasakyan ang nagkarambola matapos umanong makaidlip ang isa sa mga driver. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mula sa tamang lane ay lumipat ang van sa kabilang lane ng kalsadang ito sa Pusurubio, Pangasinan. Doon na nasalpok ng van ang kasalubong na truck na tinamaan naman ng kasunod na tricycle. Tinamaan din ang isang nakaparadang sasakyan, habang ang van tinamaan na rin ng sasakyan sa likod nito. Sa gitna niyan ay tumilapon ang tricycle driver hanggang sa pumailalim sa truck. Ligtas naman siyang naialis mula sa ilalim ng truck kasunod ng pagresponde ng mga otoridad. Ang pagkakaalam ko, ma'am, na-lose control siya doon sa sasakyan niya. Possibly, baka nakaidlip. Inagaw po niya yung linya ng truck, kaya nagkaroon po sila ng banggaan. Bukod sa tricycle driver ay sugatan at nagtamo rin ng bali ang mga driver ng truck at van, habang sugatan din ang 3 pang individual. Sa ngayon ay nasa ligtas ng sitwasyon ang mga nasugatan sa aksidente. May dumating na relatives po dito sa police station, yung lahat ng involved parties, ma'am. May initial naman po silang usapan dito na willing naman po silang makipagsettle. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang panig ng mga sangkot sa insidente. Ayon sa mga otoridad, madalas talaga ang aksidente sa kalsadang bahagi ng National Highway na nagdurugtong sa bayan ng Sison at Pusurubio. Paalala nila sa mga magbabiyahe ngayong Kapaskuhan, sumunod sa batas trapiko at tiyaking nasa maayos na kondisyon ang katawan upang maiwasan ang disgrasya. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok, 24 oras. Sakto, 1 linggo naman bago ang Pasko, mapapasakamay na sa wakas ng mga pamilya ng mga OFW ang kanilang mga balikbayan box na ilang taon nang natenga sa port area sa Maynila. May mga karton na ngang lumambot sa tagal ng pagkakaimbak. Kaya ang sabi ng customs, dapat idemanda ang mga nagpabayang deconsolidators. Nakatutok si Oscar Oida. Tila ayaw ng bitawan ng 48 anyos na OFW na si Michelle ang kanyang balikbayan box nang mabawi niya ito kanina sa inspection and delivery rollout ng Bureau of Customs sa mga abandonadong balikbayan boxes sa port area sa Maynila. Dugot pawis ko po ito. Nandito rin po lahat yung pera ko, yung pinagdaan ko po na paunti-unti bumibili po ako ng mga gamit nila. Taste po talaga para po sa mga anak ko kasi solo parent po ako.
Paano ba naman? Nasa Kuwait pa si Michelle nang ipadala niya ang balikbayan box noong 2023. Nauna pa siyang makauwi bago nila ito nakuha. Yung sa apo ko po, naglalakad na po yun. Bago ko na yung mga gamit ng mga sapatos niya rito, tsaka damit. At hindi lang sa kanya, kundi mahigit sa 100,000 balikbayan box mula Middle East ang natenga dito sa port area. Matapos pabayaan ng mga pribadong kumpanyang dapat na mahala sa mga ito. Yung deconsolidators na yan, sila ang dapat magbayad ng port charges, shipping costs, arrastre, and so on and so forth. At dapat din pagbayaran, siyempre, ang mga taxes and duties sa gobyerno. Hindi nila binayaran lahat yan. Sa pananaw ng pamahalaan, yan ay naabandona. Ang isa nga na nahulog ng buksan ng isang container van, halatang lumambot na ng gusto marahil sa tagal ng pagkakaimbak. Ang problema natin dyan, yung mga nagpadala ng mga pagkain o perishable goods, sana hindi pa sira. Nagpapasalamat man, di pa rin maitago ng ilan ang pagkadismaya. Nakakadurog po ng puso, depressed at stress. Dahil syempre, dugot pawis po ng bawat OFW po ang nilalagay sa balikbayan box na yan para po maibigay po namin dito sa mga kamag-anak namin dito sa Pilipinas. Pakonsuelo ng wala ng babayaran para sa pagkuha ng mga balikbayan box. Pero pananagutin pa rin ang mga deconsolidator na dapat sumagot sa mga bayarin at nagpabaya sa mga package. I-demanda natin at hindi na makapagnegosyo, magkakaroon kami ng mas mahigpit na parameters na kapag may problema, meron kaming hahabulin na band. Hindi yung pera ng gobyerno ang gagastusin natin sa obligasyon nila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. May dagdag pang makakasuhan bago magpasko, ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sa gitna niyan, inilahad din ni Dizon na kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ng Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong. Bago matapos ang taong ito, 1 o 2 kaso pa ang isasampa ng Ombudsman sa korte kaugnay ng flood control project scandal. Ayon yun kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ang sabi ng Ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. Sa gitna ng panawagang may mapanagot ng malalaking isda, sinabi ni Dizon na 23 individual ang kinasuhan na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-filean sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko, tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director. Kabilang naman sa inirekomendang makasuhan ayon sa listang inilabas ni Dizon si dating House Speaker Martin Romualdez. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionable flood control project. Sa isa namang pahayag ngayon, ipinunto ng kanyang abogado na hindi naman inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Nagsumite naman ng Commission on Audit o COA sa ICI ng 4 na audit report tungkol sa 330 million pesos na umunoy ghost flood control project sa Bulacan. Gayon din sa hindi otorisadong paglilipat ng mga proyekto roon na ibinigay sa Wawo Builders. Pag-aaralan na yan ng ICI para sa posible mga reklamo o referral sa Ombudsman. Si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan na sinamahan umano ang asawa sa medical procedure nito sa Amerika noong Nobyembre, hindi pa nagbabalik bansa base sa record ng Bureau of Immigration kahit December 17 ang sinabing petsa niya ng pagbabalik. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pera o kahong regalo? Lumang tanong na daw yan sa mga praktikal na tumatanggap ng perang pamasko. Ang bagong tanong ganito, aginaldong cash
o via digital wallet? May sagot ang Bangko Sentral, pero magkakaiba sina Ninong at Ninang. Nakatutok si Oscar Oida. Papasok pa lang daw ang Christmas season, si Ninong Larry. Inihahanda na ang mga malulutong para sa mga inaanak na inaasahan niyang mamamasko sa kanya ngayong Christmas. Ako, syempre, pinaghahandaan ko yon. Mag-effort din sila pupunta sa akin para mabigay ko sa kanila yung aginaldo. Ayaw daw niyang sapitin ng kanyang mga inaanak ang naranasan niya sa ilan niyang mga ninong na tila nakipagtaguan sa kanya noong bata pa siya. Madami, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita. At effort daw yan pagkat sa sobrang busy at tindi ng Christmas traffic. For the love talaga kung magpapapalit ka pa ng malutong sa bangko. Ang tanong tuloy ng ilan, perang papel pa ba o perang digital na lang? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas convenient daw na ipamigay ang aginaldo o pamasko via e-wallet. Isang tap, isang send, may pamasko ka na agad. Nakatutulong din daw ito sa pagtaguyod ng mas digital at inklusibong ekonomiya sa Pilipinas. Walang bit-bit na sobre, walang nakakalimutang sukli, at walang ninong na magne-next year na lang. Pero ano nga ba ang say ng mga inaanak? Mas maganda po pag e-wallet kasi pwede mo po siyang gamitin sa mga online store, ganun. Diretso na po agad. At wala nang kawala si Ninong. Para sa iba, masaya pa rin daw ang in-person kasi iba pa rin ang feeling ng perang may amoy Pasko at may kasamang yakap. Kasi nakikita mo po sila at nakakamusta mo po sila. Mas ramdam po kasi na namamasko ka po sa ninong at ninang mo po. Pero sa mga mas teki na inaanak, okay lang daw ang e-wallet dahil mas madali itong ipunin o ipangbudol sa online sale. Pag may babayaran po, pwede ko po siya madirect pag mababayaran. Pero karamihan sa mga ninong at ninang na nakausap namin, kapag wala daw personal na abot, parang may kulang. Para sa akin, mas maganda yung makikita mo yung tao. Syempre, may personal touch. Kung dadaanin natin lahat sa electronic, parang nawawala na yung Christmas spirit. Sa huli, pera man ay papel o digital, ang mahalaga ay ang diwa ng pagbibigay. Dahil sa Pasko, ang pinakamahalagang aginaldo ay ang alaala, ang tawa at ang pagmamahal na hindi kayang i-transfer via app. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Tumawid hanggang 2025 ang blessings para sa 2024 film na Green Bones. Kaya isa ito sa sentro ng Thanksgiving dinner ng GMA Pictures. Abot langit ang pasasalamat ni Dennis Trillo sa Best Actor win niya sa Asian Academy Creative Awards. At may blockbuster win din ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie at may isa pang bonus announcement, ang Kapuso Film Outfit. Makichika kay Aubrey Carampel. Wala akong matandaan na competition na sinalihan ko. Dahil ayoko talagang makipag-galingan o makipag-kompetensya kanino man. Dahil sa Green Bones, natanggap ko ang isa sa mga prestiyosong parangal na pinaglalabanan sa buong Asia. Wala naman, nakikinig nga yung kamay ko eh. Sa Thanksgiving dinner ng GMA Pictures, nakapaglabas ng saloobin si Kapuso Drama King Dennis Trillo kaugnay ng recent niyang panalo bilang Best Actor in a Leading Role sa 2025 Asian Academy Creative Awards. Hindi na siya nakadalo sa awards night sa Singapore dahil hindi naman anya umasang mananalo laban sa mga pinakamahuhusay tulad ni K-drama actor Park Bo-gum at Hollywood actor Jacob Elordi. Hindi ako mabuting tao. Pero sadyang umangat ang husay ni Dennis sa pagganap niya bilang convict sa pelikulang Green Bones ng GMA Pictures. Kaya nagpugay siya sa lahat ng bumubuo ng pelikula mula sa creatives, production, ang kanyang co-stars at kay Direk Zig Dulay. Napaka-special nung proyekto na yun na kahit isang taon na yung nakalipas, alam mo yun, umaani pa rin ng mga parangal, pagkilala kahit sa ibang bansa.
Ipinagpapasalamat din ng GMA Pictures ang tagumpay ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie, now on its 4th blockbuster week. Present sa get-together ang multi-awarded journalist and host na si Jessica Soho. Congratulations to everyone. It was really an experience of a lifetime. Naroon din si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdeleon at GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza na nanalo rin ng mga parangal para sa pagsulat ng screenplay ng Green Bones. May habol pang achievement ng GMA Pictures at GMA Public Affairs dahil napiling ipalabas ang animated documentary film na 58 sa 2026 International Film Festival Rotterdam. Ito ang magsisilbing world premiere ng 58 na tungkol sa mga biktima ng Maguindanao Massacre at nakasentro sa 58th victim na si Reynaldo Bebot Momay na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Ginampanan ito ng pumanaw na aktor na si Ricky Davao, kasama rin sa cast si Glyza De Castro. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Matapos maantala ang diskusyon sa DPWH budget, ay natapos na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa 6.793 trillion pesos na panukalang budget para sa 2026. Ayon sa DPWH, pagkakasyahin na lang nila ang inilaan sa kanilang mahigit 500 bilyong pisong pondo. Nakatutok si Bea Pinlac. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, natapos na ng Bicameral Conference Committee ang diskusyon sa 2026 National Budget. Ang kabuuang halaga na nasa General Appropriations Bill, 6.793 trillion pesos. Sa halagang ito, nasa 529.59 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways na mainit pinagdebatehan sa BICAM. Umabot pa sa deadlock nang umapela ang DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado batay sa isinumite ng kagawaran na halaga ng construction materials. Matapos makapagsumite ang DPWH ng mas tumpak na halaga, may ibinalik na pondo pero hindi ang buong halaga. Indeed, malaki ang dapat tapyasin. At nung kinumpute nila, sinama na rin yung hauling, ibig sabihin yung tracking, logistics, ng materyales na kasama dapat sa costing. Ayun, lumalabas hindi 45 kung hindi 20.7 ang overprice. Sa halagang ito, 16.52 billion pesos ang inilipat sa PhilHealth. Ang national government ay hindi ho nagre-remit ho ng tama sa PhilHealth. Dapat po ang remittance ng PhilHealth for 2026 is 69 million pesos, 69.7 billion pesos. Ang na-remit lang ho o i-remit o ibibigay lang ho natin through the GAA is 53.2 billion pesos. May 16.5 billion pesos na kulang. Yung natipid ho nating 20.7 billion, 16.5 billion ilalagay po sa PhilHealth. Natitira naman po na 4.2 billion dahil po maraming mga lugar ang nasalanta, marami ho tayong mga lugar na tinamaan po ng bagyo or earthquake, ilalagay naman po yung 4.2 additional sa NDREAM Fund. Ang sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon noon, magkukulang ang pondo para sa halos 10,000 proyekto kung hindi maibabalik ang buong 45 billion pesos sa kanilang budget. Pero ngayon, sabi niya, pagkakasyahin na lang nila ang pondo. Okay lang yon. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay maginis siya at ma-implement siya ng tama. We will make do with what the Senate and the House has approved. Gagawin natin yan. Gagamitin natin ng tama ang budget na ipinagkaloob sa atin ng ating Kongreso. Nakapasa rin sa BICAM ang mas pinalaking budget ng kontrobersyal na AICS o ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na nasa ilalim ng DSWD.
May 63.9 billion pesos budget ito. Tinaasan ng 32 billion pesos para di na raw kumuha sa unprogrammed budget tulad ng mga nakaraang taon. Isasama na rin kasi sa AIC ang mga beneficiaries ng AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita program na tatanggalin na at hindi na popondohan. Kontrobersyal ang AIC dahil may mga nagsasabing naghihikayat ito ng patronage politics dahil inaakala ng mga beneficiaries na utang na loob ito sa mga politikong kasama sa pamimigay ng pondo. Kaya pangako ng Kamara at Senado na gagawin itong permanente parang 4-piece at lalagyan ng panuntunan para hindi magamit sa politika at maayos ang pamamahagi. Kahit sa MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Persons, aalisin na ang paggamit ng guarantee letter mula sa mga politiko para maka-avail sa programa. Ang Department of Agriculture, binigyan ng budget na nasa 185.75 billion pesos. Noong una, kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang listahan ng farm-to-market roads na kulang daw sa detalye tulad ng coordinates at plano. Babantayan daw ng Senado ang implementasyon nito at gagawa ng periodic inspection. Target daw na maratify ang BICAM report sa December 29. Sa December 29 din inaasahang maitatransmit ito sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Tinawag na nuisance ni Quezon City District Representative Patrick Michael Vargas ang 1 billion peso class action civil suit na isinampa laban sa kanya kaugnay sa umunoy palpak ng mga proyekto kontra baha. Isinampayan ng grupong United People Against Corruption kung saan kapwa akusado niya sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at ilang tauhan ng DPWH. Gate ni Vargas, politika ang dahilan ng pagsasampa ng reklamo. Welta pa niya, napatunayan na sa pag-aaral ng Quezon City Government na walang ghost project sa lungsod. Anya, maghahain din sila ng legal na hakbang kapag nakuha na nila ang kopya ng reklamo at mapag-aralan ito. Worth it ang pagdayo ng ilan sa Ingranding Iwag Festival sa Pototan, Iloilo. Mula sa nagagandahang Christmas decor, may bonus pang mga performance mula sa ilang Sparkle at Kapuso artists. Narito ang report ni John Sala ng GMA Regional TV. Pototan, Iloilo never disappoints bilang Christmas capital ng Western Visayas. Mula sa Ingranding Iwag Festival na sinamahan pa ng level up na mga dekorasyong pang Pasko, marami ang namangha ng ilawan ng munisipyo, plaza at mga kalsada. Kaya naman worth it ang pag-aantay ng mga bisita. Very fantastic! Kaganamig isang ila subong nag-upgrade ang ilang mga lights. Very good, kid. Why kami mahambal? Tulad ng pamilyang ito na mula pa sa Marawi. Super nami. Worth it kita nga mong kanto dire kay layo pa kami bay. Mas naging masaya at espesyal din ang Iwag Festival 2025 sa pagbisita roon ng Kapuso at Sparkle artists. Kabilang dyan sina Ara San Agustin, Jay Ortega, at Sanggang Dikit for Real cast Zonia Mejia at Matthew Uy. Enjoy rin syempre sina Jay at Ara sa kanilang Iwag Festival experience. Ako first time ko dito sa Iloilo pero na-enjoy ko talaga yung grabe, sobrang daming tao. Thank you dahil nakiselebrate sila, nakiselebrate kami. So, nabuo nila yung Iloilo experience namin. Di rin nila pinalampas ang paggawa ng sikat na delicacy ng Pototan na adipahol. Ang saya! Madali lang siya gawin pala ha. At nung natikman namin, masarap. Saka parang nandun na yung asukal niya talaga eh. Hindi mo na kailangan ng asukal eh. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa isang paputok na sumasabog kahit hindi sinisindihan. Yan ang dart bomb na nasa listahan ng bawal na paputok. Arestado ang ilang nahuling nagbebenta nito, nakatutok si John Consulta. Exclusive! Tasan mo. Tas? Okay. Ganyan kalakas ang paputok na binebenta ngayon ng palihim sa merkado. This is a dart bomb. Dart bomb ang tawag sa malakas na paputok na ito na ayon sa pulisya ay lubhang delikado at nasa listahan ng mga pinagbabawal na paputok ng PNP. Parang pillbox na ihahagis mo lang ito. Meron siyang parang kung yung sa pana meron siyang pakpak.
ito ay yung ihahagis at pag nagkaroon na ng impact is ito'y kusang pumuputok. Hindi ito sinisindihan. Once na inihagis mo ito, wala na tayong control dito. No? Puputok at puputok ito. Alam natin yung mga bata nagtatakbuhan dahil sa saya and at pag merong naghagis nito is itong mga bata ito yung magiging biktima dahil nga wala tayong control dito. Once na pinakawalan natin itong dart bomb, pwedeng ang tatapaan yung mga bata na nagsasayahan. Sa tulong ng isang asset, nahuli sa rapid operation ng Regional Intelligence Division 4A ang ilang nagbebenta ng dart bomb sa Calabar Zone. Online nila ang transaksyon at via e-wallet ang bayaran. Mahigit 1,000 dart bomb na may iba't ibang laki at kulay ang nakumpiska sa sunod-sunod na operasyon. Nagkaroon tayo ng test buy hanggang sa nag-buy bust tayo. At yun nga, sunod-sunod yung buy bust na ginawa ng ating kapulisan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang inarestong suspect na sinampa na ng paglabag sa RA 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Paalala ng PNP sa mga nagbabalak bumili ng paputok para sa bagong taon, siguruhin hindi illegal na paputok ang inyong bibilhin. Doon sa mga may balak bumili, no? Huwag na nating tangkilikin to. No? At doon sa mga may balak magbenta is baka pulis ang mapagbentahan nyo at sigurado ko makukulong kayo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na nagpapaulan sa bansa ang tatlong weather systems. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang posibleng magdala ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Palawan at Southern Mindanao. Amihan naman ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon at Easterly sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Posible ang hanggang malalakas na pag-ulan sa Quezon, Bicol Region, pati sa Northern at Eastern Samar. Nananatiling mababa ang tsansa na mabuo ang isang low-pressure area sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa ngayon. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Sa gabi, posible ang moderate to intense rain sa ilang bahagi ng Quezon Province, Bicol Region at Oriental Mindoro. Mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din ang moderate to heavy rains sa maraming bahagi ng Visayas, lalo sa gabi. Halos buong Mindanao naman ang posibleng ulanin sa hapon. Maraming lugar ang posible ring makaranas ng malalakas na ulan. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang posibilidad ng biglaang pagbuhos ng ulan dahil sa thunderstorms. Get ready for some sexy and intense scenes na mapapanood soon sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na House of Lies. Ano kaya ang masasabi ng cast na ang ilan ay first time lang magkakasama sa serye? Makichika kay Aubrey Carampel. In their fiery red outfits, ang mga bida ng upcoming GMA Afternoon Prime series na House of Lies na sina Beauty Gonzalez at Chris Bernal. Nagre-represent daw ito sa kanilang fierce characters sa bagong Kapuso serye. Sabi ni Beauty, full of deception and betrayal ang serye, kaya marami raw silang intense scenes. First time ding makakasama ni Beauty si Mike Tan. Yes, mabigat yung mga eksena. At the same time, madaling-madali lang kasi ang sasaya ng mga kasama ko eh. Marami nang nabisto, marami nang revelations yung mga na-taping namin. Nag-enjoy pa rin kami, magaang pa rin before the take. But of course, kapag take na, andyan na yung mga intense moments. Ito naman ang pagbabalik Afternoon Prime ni Chris Bernal na ang karakter ay may pagka-daring and sexy. Yung mga eksena ko, naku, may mga love scenes na hindi ko alam kung okay ba sa asawa ko. Hindi ko na napaalam. Mabuti na lamang daw ay feeling safe siya sa katambal na si Martin Del Rosario. Every time na may ganyang scenes, mga sexy scenes, kailangan mutual yung respect niyan. Alam mo yung boundaries. Kasama rin sa cast sina Kokoy De Santos at ilang young sparkle artists, pati na ang ilang veteran actors na sina Lito Pimentel, Snooki Serna at Jackie Lublanco na balik kontrabida. For me, parang paano ko kaya siya iibahin? So I'm trying to make Regina very different
from Ruth that I did in Widow's War and the other characters. But I'm having fun. Abangan ang House of Lies sa pagpasok ng 2026. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nagkatensyon sa SEA Games ng batukan ni Leyte Representative Richard Gomez, ang presidente ng Philippine Fencing Association. Gate ni Gomez, may pinaburang manlalaro at hindi pinili ang kanilang player mula Ormoc. Pero paliwanag ni Gakuma, desisyon ito ng buong coaching staff. Ang nahulikam na pananakit sa pagtutok ni Mark Salazar. Kuha ang CCTV na ito sa Fashion Island sa Thailand, kung saan ginaganap ang fencing competition ng Southeast Asian Games. Sa CCTV, kita sa may bandang kanan ang mga lalaki na nag-uusap at naglalakad. Maya-maya, binatukan ng nakaitim ang lalaki sa harap na naka-blue jacket at naka-cap. Hahawakan ng lalaki ang ulo niya matapos masaktan. Ang lalaki ng batok, si Leyte Representative Richard Gomez, bahagi ng Shotgun Skit and Trap Team at tatay ni Juliana Gomez, nakasama sa SEA Games fencing team ng Pilipinas. Ang binatukan niya si Rene Gakuma, ang presidente ng Philippine Fencing Association. Inamin ni Gomez ang ginawa. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro eh. Tapos lumapit sila sa akin. Tapos nung kinakausap ko na sila, tumalikod eh. Lalapit ko sa'yo, makikipag-usap ko sa'yo, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko, talagang nagagalit ako, naiinis sa decision na ginawa nila. Bintang ni Gomez, may favoritism ang PFA kasama ng mga coaches. Hindi ro pinaglaro ang player mula Ormoc na nagtop sa rankings. Ang ipinalit na player ay hindi taga Ormoc. Tinanggal nila yung player namin as an individual player, and then pinalitan nila. Ang akin kasi dito, nag-qualify yung bata. Nag-qualify siya. Sa lahat ng qualifying events ng fencing, sumali yan, nag-number 1. Hindi nila tinatalo, nahihirapan sila dyan. And then, bibigyan nila ng rason na hindi raw nagte-training, hindi raw nagpapakita. Sabi ko, how sure are you? Kasi taga-Ormoc yan. Nagsumite ng incident report si PFA President Gakuma sa head ng Philippine delegation sa SEA Games. Hindi raw niya lubos maisip ang ginawa ni Gomez na isang fencer din dati, tatay ng fencer at isang kongresista. Sinaktan, pinagsalitaan ng masama at pinagbantaan daw siya ni Gomez. Nung araw na batukan daw siya, may iba pang pananakit at pagmumura siyang natanggap sa kongresista. Give me the authority to replace the athlete. He squeezed my hand really hard. He stepped heavily on my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped my jawline, here, squeeze it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, alam ko saan ka nakatira. Ang sabi ni Gakuma, hindi pinaglaro sa individual event ang sinasabing player ni Gomez dahil base sa desisyon ng buong coaching staff, marami itong hindi sinunod. Lagi raw itong absent sa mga training. Hindi rin daw ito sumama sa mga ginastusan ng pamahalaan na training abroad. We are supposed to build character. Compliance is huge. Even though they're talented, all right, but non-compliant to the behavior of stuff, what is expected of them, who are athletes of the Philippine Sports Commission, who are paid by the funds of this government, It's unfair to those who are struggling. The government is supporting them. Nakapaglaro naman ang player sa team event at nakuha nila ang bronze medal kanina. Wala raw balak si Gomez na humingi ng tawad. Hindi rin daw siya congressman sa Thailand. Si Gakuma, wala rin balak magpatawad pa. Not say sorry dahil mali yung ginawa nila. Tinanggal nila yung opportunity ng bata na maglaro sa SEA Games. Tinanggal nila yung opportunity ng bata na magkaroon ng medalya. Sinayang nila yung pondo ng gobyerno. Everybody has the right to complain. Di hayaan mo siya mag-complain. I will not say sorry because masama yung ginawa nila. Yung paggalit ko sa kanya, hindi ako bilang congressman. Nagalit ako sa kanya bilang atleta at saka bilang official ng sports association. I'm a player here and an officer of the sports association. Hindi ako congressman dito. Paggalit ko sa kanya, hindi ako bilang congressman. Nagalit ako sa kanya bilang atleta at saka bilang official ng sports association. I was attacked, I was antagonized, I was assaulted, verbally abused and insulted. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Makasaysayan ang unang SEA Games gold medal ni Alex Yala na excited na itinaas ang watawat ng Pilipinas sa palaro sa Thailand. Historic din ang gold medal mula sa Philippine Women's National Football Team. Mula sa Bangkok, Thailand, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Mel, dito ako ngayon sa venue ng basketball kung saan kanina lang lumabang po ang Gilas Pilipinas men and women at pareho po silang nanalo laban sa koponan ng Indonesia. Kaya pareho po silang aabante bukas sa finals para sa gold medal match. Sunod-sunod din naman po ang panalo ng mga babaeng atletang Pilipino gaya ng Filipinas football team at ni Pinay tennis ace Alex Yala. Napatakbo sa court sa tuwa si Alex Yala, bit-bit ang watawat ng Pilipinas nang makuha niya ang kanyang first ever gold medal sa Southeast Asian Games. Pati teammates ni Yala nakisali rin sa celebration. First gold medal din kasi ito ng Pilipinas sa women's tennis singles sa loob ng 26 na taon. Emosyonal si Yala nang patugtugin ang lupang hinirang. I think yan yung talagang pinaka nakakaiyak sa akin is when they play Lupang Hinirang. Matagal ko nang pinapangarap yon na, ako yung makakadala ng ganong pride sa Pilipinas. So I'm so thankful, I'm so humbled to be able to represent our country. I'm feeling super happy. She did almost everything well. She did the plan perfect and she was very brave. Mahigpit din ang yakap ni Yala sa mga magulang nang ialay sa kanila ang kanyang gintong medalya. Sulit ang dagsa ng mga sumuportang Pinoy na hindi nagpatalo sa lakas ng sigaw ng supporters ng Thailand. Naka-straight set win si Ayala kontra sa pambato ng Thailand sa final score na 6-1 at 6-2. Sa kabila yan ng tila pagkadismaya ni Ayala at reklamo sa ilang maling call ng line umpire. Yung sabi ko sa umpire is if it happened 3 times in the same game, parang kailangan something has to change. But anyway, it comes with the game that it happens. Goal achieved din para sa Women's National Football Team ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon kasi, naka-gold medal sila sa SEA Games matapos pataubin ang 4-time defending champion na Vietnam sa makapigilingang laban. Walang nakascore sa full-time at extra time kaya umabot ang game sa penalty shootout. Dikit ang laban hanggang tapusin ito ng save ng goalkeeper na si Olivia McDaniel. Ang final score, 6-5. I'm so proud of this team and I'm so proud to be Filipino and play for this country, and people are always downing us and talking about us and saying we don't belong here, but we belong in these conversations, we belong at the top. Tinalo naman ng Gilas Pilipinas women's team ang Team Indonesia sa semifinals game kanina. Final score 55-44. Kaya aabante sa gold medal match ang Gilas women. Wagi rin ng ginto ang Pilipinas sa men's laser run ng modern pentathlon na ambag ni Melvin Sakay. Ginto rin ang nakuha ni Pinoy windsurfer Denver John Castillo sa windsurfing men's under-19 IQ foil event. Mel, last 2 days na lang ng SEA Games dito sa Thailand at sa 10 bansang kasali rito. Sa ngayon po, pang-6 ang ranking ng Pilipinas na may 4 na pong gold medal. Ang pinakahuli po na dagdag ay ang ginto mula sa men's softball team na kanina lang ay tinalo po ang defending champion na Singapore. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Mabuhay kayong lahat ng mga Pilipinong atleta na nakikipagtunggali ngayon dyan sa SEA Games sa Bangkok, Thailand. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Inapela ng kampo ng negosyanteng si Atong Ang rekomendasyong kasuhan siya kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Pero git ng Justice Department, hindi nito mapipigilan ang prosecution panel na magsampa ng kaso sa korte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Mahigit isang linggo matapos isapubliko ng Department of Justice ang rekomendasyon ng Panel of Prosecutors na sampahan ng kasong kriminal ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, nagsampa ng motion for reconsideration ang abogado nito. Umapila si Ang na huwag munang i-file sa korte ang kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban sa kanya kaugnay sa missing sa Bongeros. Dapat din daw baliktarin ang resolusyon ng DOJ at ibasura ang complaint laban sa kanya dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Kasama si Ang sa 22 pinakakasuhan ng DOJ Panel of Prosecutors sa pagkawala ng mga sabongero na umano'y nanyope o nandaraya sa sabong. Hindi kasi tugma yung resolution dun sa ebidensya na ipinresenta sa panel. Yung ebidensya there was a lot of evidence presented before the panel showing that the ones responsible for the abductions are the Patidongan brothers themselves. Ang magkapatid na Julie at Elakim Patidongan ay mga dating tauhan ni Ang na tumestigong ipinapatay daw ni Atong Ang ang mga nawawalang sabongero, bagay na kanyang itinanggi. Ayon sa kampo ni Ang, noong Biyernes pa na i-file ang MR kaya umaasa raw ang kampo nito na hindi muna isasampa sa korte ang kaso. Sabi ng DOJ, bagamat pwedeng magsampa ng motion for reconsideration, ang kampo ni Ang, hindi nito mapipigilan ang prosecution panel na magsampa ng kaso sa korte. May babala naman ang kampo ni Ang. To be honest with you, if they act with arbitrariness and abuse, we may have recourse to the courts. They should probably, perhaps, resolve what are allegations in the motion for reconsideration before they act further. Kung hindi naman siguro parang bastusan. Tiniyak din ni Villarreal na nasa bansa pa si Ang at handang harapin ang mga kaso. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ang mga makapigil hiningang ganda ng mga dagat sa Pangasinan, pwede nang i-side trip ngayong holiday vacation. Mapapauwi ka talaga sa ganda ng Alaminos sa Pangasinan. At huwag din dapat palampasin ang pagtikim sa pinagmamalaki nilang Alaminos Longganisa. Tara, magbalik-bayan tayo sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Summer in December. Sa probinsyang malapit sa dagat gaya ng Alaminos, Pangasinan, kakaibang Christmas celebration ang ma-enjoy. Malayo sa mga regular na pasyalan at mall. Makakapagtampisaw ka sa malinaw na tubig at nagagandahang dagat ng probinsya. Hanggang 5 oras lang na biyahe mula sa Metro Manila. Bonus pa ang iba't ibang outdoor activities. Pwedeng mag-island hopping, snorkeling, kayaking, o kung adrenaline junkie ka naman, bagay sa iyo ang cliff jumping at zipline. Kung nais ng me time, pwede rin namang mag-chill lang sa tabing dagat. Iba pa rin talaga ang Pasko sa Pinas at dito sa Alaminos City, tiyak mapapauwi ka dahil sa malaprobinsyang Christmas celebration. Mga kapuso, sama-sama nating experience ang Pasko sa Alaminos, home of the 100 Islands. May 124 na isla dito sa lungsod, kaya tinawag itong Home of the 100 Islands, ang Alaminos City, Pangasinan. Tara na magbalikbayan ngayong Pasko. Kapag nagutom sa water activities, ano pa bang masasarap pang gawin kundi ang kumain? Nariyan ang mga ipinagmamalaking kakaninang Alaminos tulad ng binungoy, patupat at tupig. At syempre tuwing Pasko, hindi mawawala ang gift giving at para makabili ng affordable na mga panregalo, takbuhan na ng ating mga kapuso ang mga baratilyo. May bag, damit, laruan at marami pang iba. Matapos magmerienda, pwede nang muling ituloy ang pamamasyal. Dahil pagkagat ng dilim, siya namang pagliwanag at pagningning ng Luca Park. Narito ang kumukuti-kutitap na Christmas display ng probinsya.
Tila abot kamay muna ang mga bituin sa mga ilaw na nakakabit sa giant Christmas tree na may taas na 40 feet. Ramdam na ramdam ang Paskong Alaminos dahil sa mga nagagandahang Christmas attractions. Bukod sa giant Christmas tree, picture perfect din ang kanilang Garden of Tunnels. At dito sa ilalim ng Christmas tree, nagmistulang Tunnel of Lights. Dahil Garden of Lights ang kanilang tema ngayong taon, tagtad ng ilaw ang parke. May mga bulaklak na gawa sa mga recycled materials. Sa umaga, mas lalong sasarap ang inyong Christmas morning sa katakam-takam nilang Alaminos Longganisa. Dahil isa ito si pinagmamalaki ng lungsod, naisipan na rin itong gawa ng iba't ibang twist. Nariyan ang Alaminos Longganisa Pasta at Alaminos Longganisa Empanada. Sina sparkle artist Ara San Agustin, Anthony Rosaldo at John Vic de Guzman, di lang yan tinikman, sinubukan din nilang gumawa at magluto. Bilang man ang mga isla sa Alaminos City, pero one thing is for sure, hindi mabibilang ang saya na dala sa pagbisita sa syudad. Para sa Paskong Pinoy Balikbayan 2025, ako po si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Nakatutok, 24 oras. Inaprubahan na ng LTFRB ang bagong sistema ng pagkwenta sa singil na mga ride-hailing app o TNVS ngayong holiday season. At para sa mas ligtas na biyahe ngayong palapit na Pasko, isinalang sa random drug test ng mga driver sa mga bus stations sa Cubao. Nakatutok si June Veneracion. Ilang araw bago magpasko, 3 bus station sa EDSA Cubao ang sabay-sabay na ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay para masigurong maayos at ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Nagsagawa rin ng random drug test sa mga bus driver at mga tauhan ng Land Transportation Office. Maganda naman ito para at least yung mga gumagamit talaga, mahuli nila at siguradong safe yung pagmamaneho sa biyahe. Once na mag-positive yan ngayon, dito, i-confiscahin namin yung driver's license para hindi yan makabiyahe. Magpapa-showcause kami ng hearing. Pag napatunayan doon sa hearing na talagang siya ay nagdodroga, revoke yun. Bukas hanggang weekend inaasahan ang dagsana ng mga pasahero sa mga bus terminal. Start na po kasi nung Christmas break namin, so mas minabuti ko pong umuwi na po ng mas maaga po. Naghahanda na rin ang MMDA sa mas matindi pang traffic. Kung nakarang taon, 451,000 ang pinakamalaking bilang ng mga sasakyan sa EDSA sa loob ng isang araw. Inaasahan ng MMDA na malalampasan yan ngayong taon. Inutos na rin po natin sa ating mga tauhan na yung mga minor traffic violations ay wag na pong hulihin. Mas priority po as always ang traffic management. Kaligtasan naman ng publiko ang mahigpit na bilin ni Pangulong Marcos nang magsalita siya sa oath-taking ng mga bagong general ng PNP. As we are in the holiday season, when more people are out in public and families are on the move, this period calls for heightened security and vigilance. So maintain a visible and reassuring presence on our roads, in public spaces, in transport hubs, and in communities where families gather. Sa gitna ng holiday rush, asahan ang mas mataas na pasahe para sa mga sumasakay sa Transport Network Vehicle Service simula bukas. Inaprubahan na kasi ng LTFRB ang fixed pick-up rate system para sa kasagsagan ng holiday season. Kasama na sa sisingilin ang biyahe ng mga TNVS papunta sa kanilang pick-up point basta't pasok sa 5-kilometer radius. Hindi tulad sa nakasanayan na ang singilan ay nakabase sa lugar kung saan sumakay ang pasahero hanggang sa kanyang destination. Naiintindihan naman po namin yung hirap ng mga TNVS driver lalo na traffic ngayong holiday season. Pero mabigat pa rin po para sa aming mga pasahero itong fixed pick-up fare system. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras.
Proud cover girl si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ng isang magazine sa Vietnam. At sa kabila ng busy life sa showbiz, hands-on si Marian lalo na sa magiging Christmas celebration kasama ang pamilya. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Very radiant si Marian Rivera sa cover ng isang glossy magazine sa Vietnam. Ilang buwan ang nakaraan, bumisita si Marian sa Vietnam para sa isang runway gig. Kasunod pala noon, kinunan ang cover para sa magazine. So talagang minaximize namin talagang araw ko doon. Sa caption ko nga sa Instagram ko, sinasabi ko nga parang Vietnam magic talaga. So isa to sa mga country talaga na masasabi kong love na love ko talaga at babalik talaga ako. Sa gitna ng showbiz commitments ni Yan Yan, very present, hands-on mom pa rin siya sa kanyang mga anak na sina Sixto at Zia. Proud raw siya kay Sixto na natapos ang kanyang first kiddie run. At kay Zia na pumukaw ng atensyon dahil sa kanyang talento sa pagkanta na nagpanalo pa sa kanya ng Aliw Award. At sabi nga naming mag-asawa, anything na gustuhin nila, susuportahan namin sila. Wala namang dapat ipagpigil dahil ito ay kanilang kinahihiligan at kailangan suportahan talaga. Simple lang daw ang plano ng Dante Squad sa Pasko. Magsalo-salo at sama-sama lang sa Noche Buena sa bahay. Dapat. Siyempre, mawawala ba ang Hindi, yun yung request nila. So gagawin ko yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kapapasok lamang na balita, naglabas na ng arrest warrant laban sa kontratistang si Sara Diskaya at siyam na iba pa. Ayon sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, kaugnayan ng 96.5 million peso Coast Flood Control Project sa Davao Occidental. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila'y makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Saktong isang linggo na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.